Happy Sunday sa inyo mga kalamon, and it was quite rainy. Heavy ang downpour. So ako ay lumabas, dinala ko yung kotse at tayo ay nagpagas bago tayo umikot. Konti-konti lang, lalo na napakamahal ng presyo ng gas ngayon. Pagka-park dito sa Maywan Ayala, ako ay naglakad dahil tayo ay pumunta ng mall. Yes sir. So payday weekend din ngayon. So para dun sa mga tao na gumastos, nag-grocery, nag-dinner, tumambay, I hope everybody made the most of the day at kung sakali man ay unti-unti na natin nababayaran si Judith. Okay, pagdating din natin dito sa may event center, may weightlifting event ni Heidelin Diaz. Congratulations in advance para dun sa mga sumali at I hope meron tayong mga susunod generation ng mga lifters na magko-compete at magdadala ng parangal sa ating bansa. So tumoy tayo dito sa Greenbelt and medyo humupa na yung ulan at tayo pumunta dito sa Manam because it was dinner time. Yes sir. We're going to try yung bagong item nila which is yung asim fried chicken tsaka yung beef belly bulalo. Yes sir. So kuha tayo ng konti. Nakita ko na may mga ilang tao online tinry daw nila and it was really good. Impression ko sa kanya, tama lang yung sourness and hindi nakakaumay yung gravy. Yes sir. So kumuha tayo ng tinapa rice. Lagay lang din natin of course because rice is life. Tapos, kuha tayo ng isang kagat ulit ng chicken, the skin. Yes, sir. It's so good. Tapos, syempre, soup weatherman, bulalo weather. Ay, grabe. Panalo yan. Samahan din natin siya ng gulay. Yes, sir. At isang kagat. Grabe. Just enjoying the dinner. Kasama nitong sisig. Sobrang solid. Grabe. Kuha tayo ng gising-gising. Yes, sir. Pampagising ng appetite. Kuha na rin tayo ng house crispy sisig. Isang kagat. Samahan din natin siya ng rice just to round it out. And to make it better, a little bit of heat. Grabe yan. Lagyan na rin natin ng mainit na sabaw for a very panalo dinner. Pagkatapos nun, naglakad pa uwi and despite the rain, despite the traffic, despite yung mga tao na na-stranded, I hope everybody got to their destination safe. So, pagkadating dito sa unit, ako'y nagpahinga. So, happy Sunday sa inyo mga kalamon and I hope everybody made the most of their weekend and I hope yung mga papasok bukas ay fully recharged pag natakal natin ang paparating na linggo. To my understanding, it's also a long weekend next week. So, isipin nyo lang, 4 na araw. So, pag nagsimula Monday, 3 araw lang. Tuesday, 2 araw, so on. Okay, bago natin yan yung vlog, gusto ko lang din sabihin, for continuity na, nilabas na ng flip top yung, ako personally yung inaantay ko na upload na sa Zoning 22, which is yung laban ni Manda Balio at saka ni Sak Maestro. So, where do I begin? Sige, yung context kasi nito, so, remember yung last time na ako ay pumunta ng second site. Tapos, nung in-announce kasi din yung Isa Buhay lineup, kasama din si Sak Maestro. Tapos, kinausap na lang or nakibalita ko kay Eton nandun na kung ano yung mga nangyayari. Tapos bigla nag-message siya sa akin na natapos na yung laban ni Sak. Tapos nanalo pa. Ang ganda din daw ng well, of course, labas na yung footage niya napakaganda ng performance niya laban kay Shaboy. And sinabihan nga din ako ni Renzi na sayang, hindi ko napanood dahil kasi napakalakas talaga. Tapos ako sa loob-loob ko dahil yung pambato ko kasi dito sa Isa Buhay this year would be si Sak Maestro di ba? As you've seen. Ayoko lang din batiin pero dahil nandito na tayo, ang gusto ko manalo, Sak Maestro. Pero, yun nga. So, sabi ko sa sarili ko na I really have to clear my schedule and go to the event early para maabutan yung laban niya. And legit, dahil kasi pagtawag sa kanya sa stage, grabe. Maski din ako, napahiyaw na ako Natawag din sa entablado, Sak Maestro! City represent para sa inyo. At Sak Maestro naman, Davao City represent para sa inyo. So
So, nung nagsimula yung battle, para dun sa mga nakapanood na at saka dun sa mga hindi pa nakapanood, ang nangyari, first round ni Zack Maestro ay napakalakas. Ano to? Pinakitaan din tayo katulad nung nangyari dun sa first round, napakalakas na starting round sa kanya. Tapos, yung catch kasi doon, kala mo, magcho-choke. Tapos yung pala, literal na choke metaphor pala yung ginamit niya. Basta, napakaganda ng setup at punchline, panoorin nyo. And, dun naman sa mga sumunod niya kasi na round, so sabihin natin, ito yung peak. Naging steady lang naging ganun Medyo nag-slump din na konti dahil kasi may konting stutters Pero, kung tutusin mo, nothing too damaging din naman. At ang nakakatuwa kasi dito, alam din natin na for quite some time si Zack ay either nag-choke, nagsastumble, or in general hindi nakakapag-prepare. Kaya alam mo yun, parang nung binigyan tayo ng preparadong Zack Maestro, grabe, talagang lalabas yung pagiging fan mo ng ng battle rap. Now, going to Manda Baliw. Personally kasi, parang nung pinanood ko yung laban nila ni Harlem, sabi-sabi ko na sa sarili ko na pag ganito yung nakalaban ni Zack na Manda Baliw na mas malakas, medyo mahirap talaga literal kasi na dark horse kasi si Manda Baliw dito sa tournament dahil kasi maliban lang sa komedyante siya. At pag sabihin natin, pag naging A-game talaga siya, he could really do damage Nakita niyo naman dun sa laban niya kay Harlem. Tapos, para dun sa mga nakanood nung uploads as of this time, nangyari kasi, kung nandito si Zack at medyo decline dun sa round 2 and 3 niya, si Manda Baliw naman, steady sa 1, tapos palakas siya ng 2 and 3. So, naging ending kasi dito, 2026 battle para sa inyo. Manda Baliw versus Zack Maestro. Mag-iayos ka na lang pa rin. Mag-iayos ka na sa beses para sa inyo. Boto Nomorado. 7-0. Advance sa Subuhay semifinals. Together na para kay Manda Baliw. boto ng Jurado is 7-0 kay Manda Baliw. And you know what? Okay lang kung tutusin. Dahil kasi yung immediate reaction kasi doon makikita mo si Manda Baliw mismo ay hindi makapaniwala. As in, nung pagka-announce nung pagkapanalo, nakita mo na talagang nag-collapse din siya Tapos, parang ako naman, I have to agree na rin dun sa naging decision dahil kasi talagang ang lalakas Maski kahit nung nasa live, kahit nung nanonood ako nung live, parang nung naitawid ni Manda lahat ng mga angle niya, talagang panalo Deserve niya talaga manalo. So, sa side lang niya sa Maestro, hindi niya tayo binigo. At alam mo yun, parang removing siguro yung mga yung sentimentals and everything. Pinakita lang din ni Zack na kahit anong mangyari, he's still a top tier MC. And sana nga lang ay this year meron pa siyang mga further battles kahit nga ahon I consider nga din yung mga battles kasi ngayon ni Zack Maestro na experience battles ba. Ganun So kung gusto mo talagang makuha yung experience ng Zack Maestro na preparado, di ba? Lagay mo siya dun sa mga dun sa mga napakagandang mga matchups, mga dream matchups. And for Manda Baliw, ito naman interesting. So, nung, di ba, nag-break na. So, kakatapos lang din ang laban ni Sintay sa tsaka ni M-Site noon. So, pa-picture-picture lang. Ako dumaan ako sa likod. Sakto nandun si Manda Baliw. So, nagpa-picture na din ako. At ang sinabi ko na lang kasi kay Manda, parang humirit kasi ako. Sabi ko sa kanya, parang, of course, congratulations. Tapos, parang yung reaction niya, akala daw nga niya matatalo daw siya. Dahil kasi, maski din siya, nagulat din daw siya na, nasilat daw niya si Zack nakakuha Pero humirit na lang ako. Ewan ko narinig niya. Sabi ko na lang sa kanya is pabor sa kanya talagang pumabor dahil maganda yung performance niya at napakalakas. So, ang challenge niya kay Manda Baliw, he has to deliver on his promise na maging pinakaunang komedyante na isa buhay champion. Dahil kasi sa atin ngayon, sa duration ng flip-flop, kung tutusin, ng isa buhay, wala pa nagkakampyon na komedyante
I mean, may mga mga humihirit ng mga humor, mga ganun. Pero as in talagang identity or na-classify as komedyante na battle rapper, wala pang umaabot ng championship. Hindi, may umabot ng championship si Husky, pero wala pa nag-champion. So, alam mo yun, he's got something to prove eh. So, more power to him. Pero again, lahat ng ito are all my experiences alone. At don't take my word for it. Yeah. Panoorin nyo yung battles, and kung may pera kayo, panoorin nyo yung isa sa mga events kahit at least once live. Iba pa rin talaga pag live.